Pasok tayo guys. 2 weeks nang hindi tayo pumapasok. Kailangan pumasok tayo. Pagkita tayo kahit pa paano sa office. Kasi nung una, busy si Leslie. So kailangan kong ihatid. Tapos, yung pangalawang week, nagka-winter storm kaya hindi tayo pumasok. Pasok na tayo ngayon. Ang hirap pumasok guys. Lalo na yung nasanay ka na sa office lang. Ay, sa bahay lang. Medyo mahirap. Bibihis ka, prepare ka. Hindi na ako sanay. Mas gusto ko yung work from home talaga. Dito tayo sa office. Kakarating natin. Dala na din natin yung coffee natin. Mag-coffee muna tayo. Okay. Pag-usapan natin ngayon guys is meron kasing nag-comment doon sa YouTube channel natin. Yan, ito. Tinatanong niya kasi nag-post ako ng video about taking courses or natapos ko na yung courses ko from A1.1, A1.2, A1.3. Nagtatanong siya kung pwede ba daw yung mga courses sa Udemy. Parang learning platform siya eh. Learning platform. Or baka ang tanong niya is pwede bang mag-aral sa mga platform katulad ng Udemy or online or self-study. Pwede naman. Actually, yun ang first option mo. Mag-aral ka online. Pwede naman mag-aral ka online. Hindi ko naman pinagbabawalan yung ganong way. Actually, mas maganda nga yun kasi convenient, 'di ba? Matipid, cheaper. Kaso kasi minsan, kasi kung depende sa tao yan, kung kaya niyang mag-self-study, depende sa'yo kung kaya mong mag-self-study. Merong taong magaling doon, or kaya mong mag-manage ng time mo ng maayos, or kaya mong umintindi, or kaya mong supplyan yung information na pinoprovide ng learning platform na yun. Pwede naman. Wala namang ano dun eh. Wala namang nagbabawal sa'yo. Pero syempre, depende kasi sa tao. So, katulad ko, pwede ko naman gawin yun. May ChatGPT naman, may mga online resources naman. Kaso nga, minsan, maguguluhan ka doon sa lesson na yun or hindi mo fully maintindihan. Kasi, wala kang background sa language ng French or hindi ka French speaker, hindi mo naman inaral yung French, nag-aaral ka from the beginning. Syempre, malilito ka sa ganung way. Kaya ang sinuggest ko dun sa nag-comment, mas maganda kung may budget, kung may budget ka, yun naman yung laging number one reason, budget. Kung may budget ka, at kung kaya mong i-manage yung time mo, personally, sa akin lang to, ina-advise ko is mag-enroll ka sa mga institution na talagang nagtuturo ng French. Katulad ng Alliance Française. Maraming branches yung Alliance Française guys. Meron dito sa Canada, meron sa Manila, meron sa Cebu, meron sa Manila. Marami silang offices. Pero marami pang ibang institution na nagtuturo ng ganyan. Or may option ka na kumuha ng private tutor para magturo sa'yo ng French. Pero kasi mas mahal yata ang private tutor. Well, actually hindi ko alam kasi hindi ko pa na-try. Hindi ko pa na-try yung ganong way. So, kung kaya mo naman bayaran, kaya mo naman mag-manage ng time mo, mag-enroll ka sa ganong like
institution. Yun ang personal na recommendation ko para mas matuto ka. Kasi sabihin mo yung learning platform na kinuha mo is reading, like tinype niya lang na ganun. So ang ma-exercise mo lang dun guys is more of reading lang, reading and writing siguro. Pero pag kunwaring may video, pwede din mo yung listening mo. Pero pag nag-online, like nag-enroll ka sa mga schools na nagtuturo katulad nung sa akin, lahat may speaking, may reading, may listening and writing. So yung apat na skill na yon, kasi pag nag-exam ka yata ng DELF or TCF or TEF, lahat yun kailangan i-assess. So para sa akin, well balanced, kasi may activities kami na writing, may listening kami, may reading, may speaking. Tingin ko sa akin mas maganda pa rin yun, yung ganong learning. Sa akin hindi ko sinasabing gawin nyo, sa akin lang. Doon ka sa subok, doon ka na sa subok. Para sa akin, doon ka sa subok na talagang nag-aaral ako sa ganito. Kahit naman yung mga nakikita kong vlogger or yung mga na-PR na dito sa Canada, dahil sa French, dahil nag-aaral sila sa French, dahil naabot nila yung CLB7 na requirement ng Canada. Guys, halos lahat yung mga napapanood kong vlogger or influencer is nag-aral sila sa isang institution na nagtuturo ng French. Wala pa akong nakitang nag-self-study na nakapasa ng CLB7 so far dito sa Canada. Halos lahat is nag-aral sa institution. Meron akong isang vlogger na nakita lang. Ang ginawa niya, nag-aral siya hanggang level 5 and then nag-enroll and then kumuha siya ng tutor private tutor, specifically kunwari TCF exam. Doon siya nag-focus. So in-enhance niya yung natutunan niya from level 1, 2, 3, 4, 5. And then kumuha siya ng tutor para specific na i-discuss or parang turuan siya ng diskarte doon sa language exam ng French dito sa Canada. So sabi niya, ganun na ang ginawa niya. Yun ang ginawa niya. So depende sa inyo. Nasa sa inyo naman. Ako, may nagtanong lang. Bringing up ko lang naman yung sa side ko na yun ang ginagawa ko. Ewan ko sa iba. Kung dito ka sa Canada, dito ka nagte-take, medyo mahal. Mag-online ka na lang, mas mura pa. Yun yung sa akin. Effective naman. Magagaling naman sila magturo. Yun lang naman yung comment ko. Tara guys, pasok na tayo kasi anong oras na. Saka kita nyo medyo panlamig. Tinanggal ko yung jacket ko, nainitan ako Saka maglalagay ako ng pabango. Ayokong maano yung jacket ko kasi gagamitin ko yan this week para sa paglabas namin ni Leslie. Kasi birthday ko na. Sa mga magre-regalo dyan, regaluhan nyo naman ako. Nangongolekta pala ako ng mga pabango. Yun ang gusto kong birthday gift sa birthday ko. Bibili ako ng pabango. Hindi ako maghahanda. Gusto ko ng pabango. So guys, thank you. Sana nakatulong tong vlog na to dun sa nagtanong na kung anong mas magandang gawin para matuto ko ng French.